Ang Panginoon lamang ang ating sasambahin at paglilingkuran. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 4, verses 1 to 13. Umalis mula sa Jordan si Jesus na puspos ng Espiritu Santo at naglibot sa disyerto na akay ng Espiritu sa loob ng 40 araw. At sinubok siya roon ng diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa loob ng mga araw na iyon, at sa katapusay nagutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo sa batong ito na maging tinapay." Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Sinasabi ng kasulatan, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao." Pagkatapos ay itinaas niya si Jesus at ipinakita sa kanya sa isang kisap mata ang lahat ng kaharian sa mundo. Sinabi ng diablo sa kanya, "Sa iyo ko ibibigay ang kapangyarihan sa lahat ng ito, at ang kaluwalhatiang kalakip nito dahil sa akin ito ipinagkatiwala at maibibigay ko ito sa maibigan ko. Kaya mapapasayo itong lahat kung magpapatirakap sa harap ko." Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon mong Diyos ang iyong sasambahin, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa Jerusalem at itinayo siya sa nakausling pader ng templo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka mula rito paibaba, sapagkat sinasabi ng kasulatan, iniutos niya sa kanyang mga anghel na pangalagaan ka at bubuhatin ka nila para hindi matisod ang iyong mga paa sa bato." Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Nasasaad, huwag mong hamunin ang Panginoon mong Diyos." Kaya matapos siyang subukin ng diablo sa lahat ng paraan, nilisan niya nito hanggang sa takdang panahon. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang nais kong pagnilayan dito, ang Panginoon lamang ang ating sasambahin at paglilingkuran. Ang Panginoon Diyos ay nagpunta sa disyerto kung saan nagdasal at nagmuni-muni tungkol sa kanyang misyon at ministeryo. At noon tinukso siya ng diablo. Kaya dito may maaari tayong matutunan sa bawat sagot ni Jesus. Sa unang tukso, winikan ni Jesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kung laging magbibigay si Jesus ng pagkain sa mga tao, tiyak na susunod sa kanya at magiging madali ang kanyang ministeryo. Ito din ay katulad ng mga politiko sa ating kapaligiran. Minsan ginagamit nila ang tupad, ang mga ayuda upang ipakilala ang kanilang namumuno. Kaya hindi ito madali. Minsan ginagamit natin ang mga bagay
na hindi dapat sa atin. Ito ay isang panluloko rin at hindi maganda sa paglilingkod. Makikita natin na ang pagpaparami ng tinapay, gusto nila noong gawing hari si Jesus dahil parang magic ang tingin nila. Pero mas mahalaga pa rin kay Jesus ang pagtuturo kaysa pagpapakain lamang. Mahalaga ang education formation para malaman natin ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos nito, winikan ni Jesus na ang Panginoon lamang ang ating sasambahin at paglilingkuran. Kung may kapangyarihan at kayamanan si Jesus, madali siguro ang pagpaparami ng tagasunod niya. Parang shortcut na paglilingkod. Kaya lang, ang sabi ng Diablo ay luluhod siya muna sa harapan niya at ibibigay, at hindi ito tama. May kasabihan sa wikang Ingles, the end does not justify the means. Pagnilayan natin sa sarili natin, kung mas pinipili nating gumawa ng shortcut sa ating buhay, ibang bagay na hindi tama, dahil iniisip natin na mabuti naman ang kalalabasan, katulad ng mga nagbibigay sa atin ng mga ayuda. At pangatlo, binanggit ni Jesus na nasasaad na huwag nating hamunin ang Diyos. Huwag nating hamunin ang pagka-Diyos niya. Sa bandang huli, ginamit ng Diablo ang Biblia upang tuksuhin si Jesus. At tayo rin ay katulad nito. Papaano natin ginagamit ang salita ng Diyos upang bigyang katuwiran ang pansarili o makasarili nating gawain o kahilingan? O kaya inaabuso natin ang pag-ibig ng Diyos at hinahayaan ang sariling magkusa habang sinasabi natin na ikukumpisal naman natin ito sa bandang huli. Diba? Parang mali. Kaya napakahalaga ng tukso na ito na isang manifestasyon ng ating buhay na tinetest ang ating pananampalataya. Tayo din, kung paano tayo magpapatibay ng pananampalataya, ay ito ay sa awa at grasya ng Diyos. Salamat po and God bless.